Ito ay santol na binuro. Bakit tayo kailangan magburo ng santol? Para sa ganun, may magagamit pa tayo o maluluto sa susunod na mga buwan. Pagkatapos balatan ng santol, ay yayaderi natin o shred ang meat para ma-separate ang meat sa mga buto niya. At kailangan ganyan lang kalalaki para hindi masira ang santol na ating buburo. So tingnan nyo lang ang process at madali lang naman itong gawin. By the way, yung santol na ito, bigay lang sa akin o sa amin ng aming BFF. Hello, Ami! So, ito na yun. Ano ang gagawin natin pagkatapos ito? Lalagyan natin ng katamtamang asin ang niyadyad ng santol. Tingnan nyo. Bakit natin lalagyan ng asin? Para mas madaling maalis ang kanyang juice o katas. Kailangan hindi masyadong makatas ang santol na ating ibuburo para hindi masira. Pipigayin lang natin to para sa ganon maalis yung katas ng santol. Huwag natin pipigilan ang masa hanggang hindi pa siya lumalambot at lumalabas yung katas niya. Dagdagan natin ng asin para siguradong lumambot ang santol at lumabas yung katas niya. Ganyan lang. Makikita nyo na lumalabas na yung katas. Mamaya-maya, ipigain na natin para mahiwalay yung santol na niyadyad sa kanyang katas o juice. Kasimple, diba? Pipigain natin ang santol para maalis na yung katas niya. Okay? Ganyan lang. Siguraduhin natin wala ng katas o naalis natin yung mga katas sa kanyang meat. Tapos mamaya pag naalis na natin yun, huhugasan natin ang santol para maalis yung medyo maasim na lasa at maalis yung unang lasa ng asin.
By the way, siguraduhin nyo hindi malagyan ang yung baro, lalo na kapag puti. Kasi pag nilabahan nyo yan, makikita nyo na parang may mga brown na kulay. So, ibig sabihin, nadagtaan ng kanyang juice o katas. Di kaya mag-wear kayo ng apron. Ako hindi ang kasi hindi ko alam kung saan ko nilagay. Kaya na. So, ang gagawin natin ay lalagyan ulit natin ng asin. But this time, hindi na natin pipigain, kundi paghahalo-haloin na lang natin sa ganito. Siguraduhin natin na katamtaman ang asin na ilalagay natin. Kasi pag hindi katamtaman, nasisira yung ginagawa nating purong santol. Tapos ito, lalagay natin siya sa lalagyan na sterilized butter. At siguraduhin natin tuyo ang butter na paglalagyan natin. So, ayan na. Yan. Pag naubos na natin ilagay yung yung meat ng santol, lalagyan natin ng asin sa ibabaw para siguradong walang molds na malalagay, makikita tayo sa ibabaw ng santol. Kasi pag meron, ibig sabihin hindi tama ang asin na nilagay natin para sa pagburo ng santol. At yun ay makakapag-preserve din o ano ba yung tawag doon, para hindi na pumasok yung yung molds sa ilalim. Kasi meron sa asin sa ibabaw. Ganyan lang. Kunti lang nga yan eh. Pero dadagdagan natin ng asin bago natin ilagay yung natitira pang santol. Okay. So yan. Para masiguro natin na burong-buro talaga yung santol at hindi masisira. Yan. Tama-tama lang, May. Punong-puno na, no? So, pag siguro ko ano pa yung wala na kasing santol sa December. Di ba ning maskado ka kasi pag ginamit na Ubus ko pa ito ginawa. ano Ko lang la na-upload. hugasan Naman, busy yung video. Sa gawaing bahay, magluto, magpalingke, maglinis, at matulog. punasan natin yung gilid para hindi Punasan natin yung gilid plus ang bakal na nakakabit sa kanya. magkalawang yun. So, isisil na natin. Ano ba ito? Teka. Kasi Halumin mo sa tubig. takip. Saka para masiguro natin na wala talagang tubig na Okay. makakapasok sa So, yan. jar. Okay. Sana hindi ka masira, ha? So, yan ha. From time to time, I'm going to visit you. Ayan. Tada! So, ito, ipapasok natin sa ref para siguro